Pwedeng tumagal ang iyong makina ng motorsiklo, ang iyong XRM 125, nang hindi ka nakakaranas ng malalang problema. Pwedeng mangyari yung mga ganun. Siyempre, hindi yun nagkataon lang. Yun ay talagang nagkaroon ka ng disiplina sa paggamit mo ng iyong motor. Yung iba tumatagal ng halos ilang taon, yung iba hindi naman inaabot ng ilang taon, nagkakaroon na ng mga diferensya. Pero yung iba halos inaabot ng mga 10 taon, pero yung makina nila tahimik pa rin, wala pa rin kalampag. Itong sa atin na ginagamit natin na ating XRM Motard ay magti 3 years na, pero yung kanyang takbo ay nasa mahigit 20,000 pa lang, tahimik pa rin yung makina. Syempre mayroong mga bagay na ginagawa tayo para mapanatili nating maganda ang tunog ng ating makina, at syempre maganda pa rin yung performance kahit na araw-araw natin ginagamit. So ngayon meron tayong tatlong bagay na pag-uusapan na maaaring makatulong sa atin o makakatulong talaga sa atin kung ano yung dapat natin gawin para tumagal ang ating makina nang walang nagiging problema. Tapos maganda pa rin yung performance kahit na matagal mo nang ginagamit at araw-araw mo pang ginagamit. Ito yung pinakauna na dapat nating gawin sa ating XRM 125. Syempre, yung langis, ito yung parang pinakadugo ng makina. Kapag marumi na yung langis, yung epekto niya sa makina, nagkakagasgas na yung mga piston at cylinder, kaya yung iba nagiging malagitik, at yung iba ay na-experience nila na humihina yung hatak. Kaya anong dapat natin gawin? Every 1,500 km ay nag-change oil talaga ako. Minsan lumalagpas din ng 1,500 kasi yung gamit ko ay dito lang naman, malapit lang naman yung binibiyahe ko galing dito sa amin papunta sa trabaho, at minsan may mga malayo-layo ring biyahe pero hindi naman talaga ganun kalayo. Pero syempre kahit na hindi naman ganun kalayo talaga yung biyahe natin, huwag nating tipirin yung ating makina. Mura lang naman yung langis eh, kasi yung iba depende sa langis na ginagamit mo. Kagaya ng ginagamit kong langis, nasa mahigit 300 pesos lang yung isa at 800 liters lang. So minsan hindi naman talaga 3 months, 1 month abot mo na yung 1,500 o kaya yung 2,000 kilometers. Minsan lumalagpas pa doon, kagaya nitong sa akin, minsan lumalagpas pa kasi dito lang naman yung biyahe ko, hindi naman malayo yung pinupuntahan ko minsan. Kaya wag na nating hintayin na umitim pa ng sobra, kasi pag umitim na yung ating langis na parang kape na, late ka na. Maaring merong iba na tayong may experience dito sa ating makina. At syempre dapat chine-check natin yung ating langis bawat linggo. Dapat nasa full palagi, lalo na kapag araw-araw natin ginagamit at malayo yung ating biyahe, kasi para iwas na rin overheat. Mas mahirap yung ganun, di ba? At madali lang naman gawin yung pagpapalit ng langis eh. Sa umaga kapag ini-start natin ang ating makina, kagaya ng ginagawa ko guys, kasi syempre malamig pa yung makina ng ating motor, yung langis niya ay nasa ilalim pa. So para umakit muna yung langis niya bago ko i-start, yung ginagawa ko ay kinikiko muna. Pero syempre may iba na hindi ginagawa yung ganun. Yung ginagawa ng iba ay start ka agad. Depende naman yun sa bawat isa sa atin eh, kung ano yung gusto natin. Pero based kasi sa ating experience, at ayon na rin sa iba na gumagawa rin ng ganun, maganda yung nagiging kalabasan kapag yun muna yung ginagawa bago paandarin yung motor at bago patakbuhin. Kahit na mga 1 minute lang na
paandar ng makina na hindi mo nire-rev, maganda na yun sa makina para umikot muna yung langis bago natin patakbuhin. Umikot muna yung langis sa buong makina. Tapos syempre kapag nagpapatakbo na tayo, hindi natin agad bibiritin agad na pumatakbo agad tayo ng mabilis. Syempre medyo alalay lang natakbo. Kapag unang takbo nasa 40 kph lang yung pinakamabilis natin, wag hataw agad. Tapos pag medyo mainit na yung makina, syempre doon na tayo hahataw. Ayon nga sa kanila, ayon nga sa iba yung iba daw na makina na halos 1 year pa lang, 2 years pa lang maingay na, hindi daw yun nagwa-warm up. Ewan ko lang kung totoo yun guys, sa inyo ba? Pero dito sa akin, sa ginagawa ko dito sa aking XRM125, kahit na 3 years na rin, wala pa naman akong naririnig na ingay dito sa makina. Smooth pa rin yung andar ng makina. Yun yung ginagawa ko kapag umaga. Warm up muna, tapos patakbo ng dahan-dahan lang, hindi birit agad. Ang ating tatlong dapat gawin sa ating XRM, huwag nating ibababad sa 4th gear kapag nasa 40 kph lang tayo, kasi hirap yung makina nun dapat nasa tamang gear ka, tapos tamang bilis din. Pag 2nd gear 20 to 40, pag 3rd gear mo nasa 40 to 60, tapos kapag 4th gear na 60 pataas. At syempre dapat iwasan natin yung engine brake na malupit yung bigla nga magda-downshift ng mabilis. Nakakasira kasi yun sa clutch at sa transmission sa katagalan. Kaya dapat kapag engine brake tayo, dahan-dahan lang. Huwag mong isasagad yung cylinder mo araw-araw. Minsan-minsan okay lang yung ganun kasi pang-alis din ng carbon yun Pero yung araw-araw tapos bibiritin mo ng ganun na parang sagad na sagad palagi, masisira yung ating piston ring nun. Kaya yung sakto lang, kasi tutulong naman yun sa makina natin na magiging smooth yung andar Tapos syempre kapag smooth palagi yung andar ng ating makina, tatagal yung buhay ng ating makina. Pansamantala hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. Ride safe always guys. This is Nel Ride Moto. Thank you.